Si Lapu-Lapu ay pinaniniwalaang isang Muslim na nagmula sa mga Tausug. Pinaniniwalaan din na si Lapu-Lapu at Raja Humabon ang mga nagtatag ng Kasultanan ng Cebu. Bilang isang pinuno ng Mactan, si Lapu-Lapu ay sadyang may matibay na paninindigan. Bilang patunay dito, ay madiin ang kanyang pagtanggi sa mga mapanlinlang na mga alok ni Magellan. Ayon kay Magellan, bibigyan niya ng magandang katayuan at natatanging pagkilala si Lapu-Lapu, ngunit kapalit nito ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan at sa ilalim pa nito, ay ang sakupin ang buong Pilipinas at angkinan ang mga lupang tunay na pag-aari ng mga lumad at partikular na ang kamag-anak at angkan ni Lapu-Lapu. Labis na ikinagalit ni Magellan ang pagtanggi ni Lapu-Lapu sa kanyang alok. Samantala, isang anak na lalaki ni Dato Zula, kaaway ni Lapu-Lapu, ang pumanig kay Magellan at kanilang binuo ang paglusob sa kaharian ng Mactan. Hating gabi ng ika-26 ng Abril, taong 1521, nang si Magellan, kasama ng kanyang mga kapanig na mahigit sa 1,000 ay naglayag upang lusubin ang Mactan. Sa opon kung saan matatagpuan si Lapu-Lapu noon at 10 sa kanyang mga kaanak. Sa kabilang dako ay handa namang salubungin ito ng may 1,500 mandirigma ni Lapu-Lapu. Sila ay nakapwesto sa may baybaying dagat. Nang magsalubong ang dalawang hukbo ay nagsimula ang isang umaatikabong labanan sa Mactan. Sa bandang huli ay nag-api ni Lapu-Lapu si Magellan nang tamaan niya ito sa kaliwang binti. Si Magellan ay bumagsak sa lupa at dito na siya tuluyang pinatay ni Lapu-Lapu.